Magandang umaga mga bata! Narito ako upang talakayin natin ang Mathematics 1, Module 8, Week 8 ng Quarter 1. Handa na ba kayo makinig? Halina at sumama sa akin sa talakayan. Magkakaroon muli tayo ng pagsasanay para sa linggong ito. Isusulat ang tamang sagot sa patlang. Meron muli kayong 10 segundo para tapusin ito. Mga bata, paalala, wala ito sa sagutang papel o module. Ito lang ay dagdag na kaalaman na maglilinang ng inyong kaisipan at kakayahan sa matematika. Simulan nyo na mga bata. Tapos na ba? Halina't sagutan natin. Sa unang bilang, 70 dagdagan ng 8. Magaling, 78. Sa ikalawang bilang, 30 dagdagan ng 3, 33. Sa ikatlong bilang, 50 dagdagan ng 6, mahusay, 56. Sa ikaapat na bilang, 10 bawasan ng 6, mahusay, 4 ang tamang sagot. At sa ikalima at panghuli, 9 bawasan ng 6, magaling, 3 ang tamang sagot. Magaling mga bata, mukhang nauunawaan nyo na nga ang ating mga pagsasanay sa matematika. Gumagaling na kayo sa pagsasagot. Narito naman ang layunin ng ating bagong aralin. Nakikilala, nababasa at nasusulat ang mga bilang ordinal mula 1 hanggang 10 mula sa ibinigay na point of reference. Ang sumunod, nakikilala at nakukumpara ang mga barya at perang papel hanggang 100 at ang kanilang halaga. Balikan naman natin ang ating nakaraang aralin. Sa letrang A, ikahon ang tamang simbolo. Sa letrang B naman, lagyan ng check kung ang mambilang ay nakaayos mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas at X naman kung ang bilang ay nakaayos mula pinakamataas hanggang pinakamababa. Meron kayong 10 segundo para sagutan ito. Simulan nyo na mga bata. Ngayon, sagutan na natin. Sa unang bilang, ang 12 ay mas marami sa 10. Sa ikalawang bilang, ang 42 ay mas kaunti sa 49. Ang ikatlong bilang, ang 69 ay kaparehas o kasing dami ng 69. Para naman sa ikaapat na bilang, ito ay nakaayos ng pinakamaliit o pinakamababa hanggang pinakamalaki o pinakamataas. Kaya ang tamang sagot ay check. Ang ikalimang bilang naman ay nakaayos mula pinakamataas o pinakamalaki hanggang pinakamababa o pinakakaunti. Kaya ang tamang sagot ay X. Ngayon, pag-aralan natin. Makinig mga bata sa aking ipapaliwanag. Meron akong 10 bata sa unahan. Titignan natin kung ano ang posisyon ng bawat bata. Bibilangin natin o titignan natin ang kanilang posisyon magmula muna sa kaliwa. Titignan natin kung ano ang ordinal na number na nakatapat sa posisyon nila. Handa na ba? Sa first ay si Tina, sa second ay si Flor, sa third ay si Chris, sa fourth ay si Nora, sa fifth ay si Feli, sa sixth ay si Tony, sa seventh ay si Dad, sa eighth ay si Pam, sa ninth ay si Tara,
At sa 10th ay si Ed. Ito ang kanilang ordinal na posisyon magmula sa kaliwa. Ngayon naman, paano naman kaya kapag tayo ay nagsimula sa kanan? Ano naman kaya ang kanilang posisyon? Kapag tayo ay bumilang mula sa kanan, ang magiging 10th ay si Tina, 9th ay si Flor, 8th ay si Chris, 7th ay si Nora, 6th ay si Feli, 5th ay si Tony, 4th ay si Dad, 3rd ay si Pam, 2nd ay si Tara, at 1st si Ed. Mga bata, ang posisyong ordinal ay depende kung kaliwa o kanan ka unang magbibilang. Tandaan mga bata ha. Upang lubos nating maunawaan ang aking tinalakay, subukan nating sagutan ang mga tanong. Una, sino ang bata na nasa unahan ng pila mula sa kaliwa? Ito ang kaliwa mga bata. Sino ang nasa una o first? Magaling! Ito ay si Tina. Sino naman ang pangalawang bata mula sa kaliwa? Ang sumunod kay Tina o second. Siya ay si Flor. Nasaan si Tina sa pila mula sa kaliwa? Ano ang kanyang posisyon? Magaling! First. Sino ang pangalawang bata mula sa kanan? Dito naman tayo sa gawing kanan magsisimula. Sino ang pangalawang bata sa kanan? Magaling! Si Tara. At huli, si Tina ay blank sa pila mula sa kanan. Pang-ilan ang posisyon ni Tina magmula sa kanan? Magaling! Siya ay nasa 10th place. Magaling mga bata, tandaan ha. Ito ang dapat nating tandaan. Ang mga bilang ordinal o ordinal numbers ay nagsasabi ng posisyon ng mga bagay, tao o hayop. Ito ay ang mga sumusunod. Ang isa ay first, ang pangalawa ay second, ang pangatlo ay third, ang pang-apat ay fourth, ang panglima ay fifth, ang pang-anim ay sixth, ang pang-pito ay seventh, ang pang-walo ay eighth, ang pang-siyam ay ninth, at ang pang-sampu ay 10th. Ngayon, subukan natin kung naunawaan nyo na nga ang ating aralin. Sagutan natin ang ilapat natin. Iguhit ang mga bagay sa sumusunod na posisyon. Meron kayong 10 segundo para sagutan ito. Simulan nyo na mga bata. Sa unang bilang, pampito o 7th mula sa kaliwa. Ito ay magaling mansanas. Sa ikalawa, una o first mula sa kanan. Ito ay dahon. Sa ikatlo, pansampu o 10th mula sa kanan. Ito ay saranggola. Sa sumunod, pang-apat o 4th mula sa kaliwa. Ito ay lobo. Ikalima, pang-anim o 6th mula sa kanan. Ito ay kotse. Magaling mga bata. Naunawaan nyo na nga ang ating aralin. Good job! Ngayon naman, sagutan natin ang suriin natin. Tignan ang mga larawan. Gawin ang sinasabi. Magsimula tayo sa kaliwang bahagi. Simulan niyo na mga bata. Meron kayong 10 segundo para sagutan ito.
Simulan na natin ang pagsasagot. Sa unang bilang, bilugan ang pang-anim na bagay o sixth. Magaling. Sa ikalawang bilang, guhitan ang pansampu o tenth na bagay. Sa ikatlong bilang, ikahon ang pangatlo o third na bagay. Sa ikaapat, iguhit ang tatsulok sa pampito o seventh na bagay. At ang ikalima, lagyan ng X ang una o first na bagay. Magaling mga bata, naunawaan nyo na nga talaga ang ating aralin. Ngayon mga bata, talakayin na natin ang ikalawang aralin ng Week 8. Ito ay ang Philippine Money o pera ng Pilipinas. Basahin natin ang mga barya o Philippine coins. Ito ang lumang at ang bagong 5 sentimo. Ito ang kanyang simbolo kapag inyong sinulat. Ito naman ang 10 sentimo. Ito ang kanyang simbolo. At ito naman ang 25 sentimo. Ito ang kanyang simbolo. Tandaan mga bata ha. Ang sumunod, ito ang itsura ng bagong at lumang 1 piso. Ito ang kanyang simbolo. Tandaan mga bata, kapag tayo ay sumusulat ng simbolo ng pera sa Pilipinas, nilalagyan natin ito ng PHP sa unahan. Ito naman ang luma at ang bagong 5 piso. Ito ang kanyang simbolo kapag inyong sinulat. Ito naman ang luma at bagong 10 piso at ang kanyang simbolo. At ang pinakabago sa lahat ay ang bagong 20 pisong barya. Ngayon mga bata, nakakita na ba kayo ng Philippine Peso Bills o perang papel ng Pilipinas? Narito, may ilan akong larawan ng Philippine Peso Bill. Ito ay ang kulay kahel. Ang ngalan ay 20 piso at ang halaga o simbolo niya kapag inyong sinulat ay ito. Ang sumunod ay 50. Ang kulay niya ay pula, ang ngalan ng salita ay 50 piso. Ito ang kanyang simbolo o halaga. Ang huli ay lila. Ito ay 100 piso. Ito ang kanyang simbolo kapag inyong sinulat. Mga bata, hindi lang iyan ang perang papel ng Pilipinas. Marami pa tayong halimbawa o itsura ng perang papel ng Pilipinas. Pero sa ngayon, ito muna ang ating tatalakayin. Mahalagang paalala mga bata. Ang pera ay hindi dapat ginagasta o ginagastos sa hindi mahalagang bagay. Kung kayo ay may sobrang pera, dapat ito ay inyong itabi para sa susunod na kailangan ninyo ay meron kayong magagastos. Ngayon, subukan nating sagutan ang ilapat natin letrang B para malaman kung talaga bang natandaan nyo ang bawat itsura at halaga ng barya ng pera ng Pilipinas. Meron kayong 5 segundo para sagutan ito mula unang bilang hanggang ikatlong bilang. Tapos na ba? Alamin na natin ang halaga ng bawat barya. Sa unang bilang, magaling, 10 sentimo. Sa ikalawang bilang, mahusay, ito ay piso. Sa ikatlong bilang, magaling, ito ay 25 sentimo. Good job mga bata! Tandaan ninyo ha ang bawat itsura ng bawat barya at ang halaga nito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ilapat natin letrang C. Ito ay Philippine Bills.
Bilugan ang tamang halaga ng perang papel. Meron kayo muling 5 segundo para sagutan ito. Simulan nyo na mga bata. Okay, tapos na ba? Halina ating sagutan. Sa unang bilang, ito ay 20 piso o 20 pesos. Sa ikalawang bilang, magaling, ito ay 100 piso o 100 pesos. Very good mga bata. Mahusay na talaga kayo. Ngayon mga bata, subukan nating sagutan ang suriin natin. Magkano ang halaga ng set ng mga barya at perang papel? Isulat sa kahon ang tamang sagot. Meron kayong 10 segundo para sagutan ito. Simulan nyo na mga bata. Ngayon, sagutan na natin. Alamin na natin kung magkano kapag sinasama-sama ang perang barya at ang perang papel. Sa unang bilang, kapag pinagsama ang 5 piso, makakabuo tayo ng 15 piso. Sa ikalawang bilang, ang 20 piso, isang 10 piso at isang 5 piso ay makakabuo ng 35 piso. Sa ikatlong bilang, 100 at 10 piso ay makakabuo ng 100 at 20 piso. Tandaan mga bata, mahusay na talaga kayo. Good job! Ngayon naman ay oras na para kunin ang inyong sagutang papel sa Mathematics Week 8. Sagutan ang parting tayain natin. Tignan ang mga larawan. Basahing mabuti ang mga katanungan. Ikahon ang letra ng tamang sagot. Mga bata, sa sagutang papel, maaari nyo na lang isulat ang letra ng tamang sagot. Galingan nyo sa pagsasagot mga bata ha. Ito ay makikita sa ika-5 pahina ng inyong Week 8 module sa Math. Para naman sa tayain natin letrang B, ito pa rin ay nasa ika-5 pahina ng inyong module. Paghambingin ang mga barya at perang papel. Isulat ang simbolong mas marami, mas konti, at kapareha o magkasing dami. Isulat ito sa patlang. Galingan nyo mga bata. Mga bata, ito na ang huling gawain sa inyong sagutang papel, ang likhain natin. Tandaan, ito ay makikita sa ika-6 na pahina ng inyong module. Ang panuto ay gumawa ng collage ng mga barya at perang papel sa 2 bond paper. Ang collage ay larawan. Magdidikit kayo ng larawan ng mga barya at lalagyan ng halaga ito sa isang bond paper. Ang ikalawang bond paper naman ay didikitan ninyo ng larawan ng pera, paper bill, o perang papel ng Pilipinas at lalagyan din ito ng halaga. Narito ang pamantayan sa aming pagpupuntos. Kailangan ay nakasunod sa panuto. Wasto ang idinikit at ang halaga nito. Gawin itong malikhain at ipasa sa takdang oras ng pasahan ng ika-8 linggo ng module. Ngayon mga bata, natapos na naman tayo sa isang makabuluhang talakayan. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa akin sa mga gawain. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat. Ako ang inyong guro, si Teacher Yola.